Magandang araw po. Sa bawat ngiting alok ng tulong at sa bawat serbisyong pusong Pinoy, naroon ang isang di nakikitang pundasyon, ang service culture. So, ano nga ba ang service culture? Ang service culture ay tumatalakay sa pagpapahalaga, pagbibigay ng dekalidad ng serbisyo sa mga kliyente na nakatuon sa responsabling pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Pagdating naman sa aplikasyon ng service culture, ang service culture ay hindi lamang limitado sa iisang industriya. Mahalaga ito sa mga sektor tulad ng retail, healthcare, telecommunications, education, entertainment at marami pang iba. Dahil ito ay susi sa magandang karanasan at matibay na ugnayan sa mga kliyente. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang service culture? Mahalaga ang service culture sapagkat isa ito sa naging susunod na tagumpay ng isang negosyo at serbisyo. Ito din ang nagtatakda ng matibay na tiwala sa pagitan ng kliyente at empleyado. Maraming salamat sa iyong presentasyon tungkol sa service culture, Mr. Department. So ngayon naman, idumako tayo sa iyong magiging ulat para sa linggong ito. So ngayon, writer, sa nalalapit na Labor Day, ang inyong gawain ay mag-interview ng mga customer service employees, alamin ang kanilang pamumuhay at kung paano sila kumikilos at nagtatrabaho. Sa pamamagitan ng inyong ulat, mas mapapalawak natin ang pag-unawa sa mga trabahador sa ganitong uri ng larangan. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, hindi na kailangang pumila sa naglalakihang kumpanya sa Makati, Taguig at iba pang urbanisadong pamayanan para lang makapagtrabaho. Marami na ngayon ang nagtatrabaho mula sa silong ng kanilang mga tahanan. Tulad ni Ginang K. Columna, isang virtual assistant. Mula sa pagiging bank underwriter, ngayon ay higit isang dekada na bilang virtual assistant. Pero, paano nga ba nagsimula ang kanilang kwento? Hi, I'm Kay Columna, 39 years old. I am married and I graduated with a Bachelor of Arts, major in Asian Studies at the UST. I've been working as a virtual assistant for over a decade now. So I started 2012, ganon. Prior to being a VA, nag-start ako as an underwriter sa Security Bank Head Office Makati. So we actually learned yung VA industry sa mga friends namin. They are already doing it. So parang na-curious ako. And then I tried it. Nag-start ako sa agency. So they trained me, and then after nakapasa ako sa training, they gave me a client. So yun yung first client ko, and that started my VA journey. Ano po yung naging first impression nyo sa pagiging isang virtual assistant? Yung first impression ko sa pagiging VA, honestly, is parang it's too good to be true. Parang nasa bahay ka lang and earning in dollars. At first, I was a bit nervous kasi galing ako sa corporate background. So, parang office setup. And I'm used to working in an office. So, tapos parang fixed yung oras na. But when I started doing the VA work, I realized na parang legit naman pala siya. Kasi back in the day, nung nag-start ako, hindi pa uso yung VA. So, it's either scam or totoo talaga. So, yun, I realized that it was legit and that you can actually be productive even na you're working remotely. Mahirap ibalanse ang trabaho at ang personal na buhay kahit ng isang simpleng mamamayan lamang. Ngunit, paano kaya nila napananatiling malusog ang kanilang pisikal at mental na kalusugan? Well, in this household, we prioritize our health. Everything else is secondary, like our work. So our mindset kasi is if we aren't healthy, my husband and I, we cannot operate at 100%. So we have like 8 dogs, we have to take care of ourselves and run a household. So if you notice, we don't have any television sa bahay. It doesn't mean na we deprive ourselves sa mga ganon, na leisure.
It's just that hindi siya align sa aming lifestyle and goals namin sa buhay. We prefer na we spend our time intentionally, making sure we have enough energy for the things that truly matter. So yun, we balance work and life by being intentional with our time and by putting health first. Yung husband ko, ang schedule niya sa gym is 3 p.m. And then he'll be back by 6 p.m. in time for me to attend my yoga class. So, yun lang, it's a conscious effort and kapag kasi okay yung katawan mo at utak mo, mas madali i-handle lahat ng ibang bagay. So, Sa tingin ng karamihan, tila simple lang ang buhay ng mga VA. Pero sa likod ng bawat "Good morning, how may I help you?" ay mga kwentong puno ng sakripisyo at disiplina. Halina't tunghayan natin kung ano nga ba talaga ang kalikasan ng trabaho ni Ginang Columna. So, I'm a US Real Estate Transaction Coordinator. Ako yung taga-handle ng lahat ng documents at proseso para smooth ang pagbili at pagbenta ng bahay sa states. So, for example, ako yung nag-draft ng mga contracts, ensuring the signatures and state required forms are complete. I also coordinate with the buyer, seller, so all parties involved sa transaction na hinahandle ko. So, I also follow up sa mga deadlines like inspections, appraisals, to ensure na ma-meet lahat ng deadlines and requirements on time. So, basically, ako yung taga-organize ng buong transaction para hindi sila maging stressful and sa mga clients and agents. And the goal is to make the process smoother and easier for everyone until mag-close yung transaction. Ano naman po yung mga challenges na na-encounter nyo during your shift kahit po nasa work from home setup lang po kayo? Even if we're working from home, may mga challenges pa rin talaga. Lalo na sa time management and distractions. So, kasi kahit nasa bahay ka lang, kailangan pa rin i-separate mo yung work time and sa personal time mo. Which is, isn't always easy. Kasi, lalo na kapag may gawain sa bahay or may mga alagang aso ka, na kailangan mong i-attend or asikasuhin. So, minsan may mga technical issues din, tulad ng slow internet or power outages na nakaka-apekto sa productivity namin. Tunay ngang sa araw-araw na trabaho, hindi nawawala ang mga pagsubok. Yes, I do na may mga pagkakataon na nakaka-encounter ako ng clients na medyo demanding. Lalo na yung mga technically challenged o yung medyo may edad na kliyente. Kasi minsan nauubos yung patience nila, which is understandable. Dahil na-overwhelmed din sila sa process. Especially ang pagbili kasi at saka pagbenta ng bahay, it's very emotional for most people. Lalo na kasi pera ang din yung malaking pera siya. So kailangan lang talaga ng extra patience at understanding para ma-explain ng maayos tapos ma-calm mo sila habang tinutulungan sa kanilang concerns. Pero, tayong mga Pilipino, naniniwala tayong hindi lahat ng kwento ay puro lungkot. May mga aral din na dala ang bawat type at pagtawag. Meron akong mga mababait na clients na sobrang appreciative ng efforts, which really feels rewarding. So may mga clients din na curious kung taga saan ka, which is rare. Tapos gusto pa nilang magpadala ng thank you gift or token. So yung mga ganong moments, talaga you can mag-feel mong worth it yung work or yung trinabaho mo. Kasi ramdam mo na nare-recognize yung ginagawa mo. I've actually been offered twice to go to the States, all expense paid, including the visa. And the clients were willing talaga to sponsor everything just to have me there in person. So, madaming mababait na kliyente from the States. Sa pananaw ni Ginang Columna, ano naman kaya ang pinakamahalagang katangian ng isang virtual assistant? Well, for me, the most important skill that you should have is good communication skills, especially in English. Kasi since ang karamihan ng clients, well, most of our clients are international clients. So, kailangan marunong tayong mag-express ng ideas clearly, may it be in writing and speaking. So, hindi naman kailangan perfect English,
Pero importante na naiintindihan natin yung instructions at nakakapagbigay tayo ng malinaw na updates or questions. When communication is good, the workflow becomes smoother and your clients build trust in you faster. And you also develop a good relationship with them and easily build rapport, and which is also important for smooth collaboration and long-term relationship. Good communicator. Tunay ngang ito ang isa sa mga dapat ugaliin hindi lamang ng isang virtual assistant, kundi maging tayo kahit ano pa man ang trabaho. Sa mundo ng remote work, tila mag-isa ka sa laban. Walang katabing office mate, walang team lunch o sabay na coffee break. Pero para kay Kay, hindi nangangahulugang wala silang kasamang lumalaban. Ang pagiging virtual assistant ay hindi lang trabaho. Ito rin ay pagkakabuklod ng mga taong may iisang layunin. Sa setup niyo po pang work from home, meron po rin po ba kayong kaibigan sa trabaho? O sa tingin niyo po ba, how would your colleagues or manager describe you as a co-worker? Well, yes, we have virtual friends, which we meet them parang every year end kasi may party na may party kami, year-end parties. So, I think my colleagues and or manager would say na I'm dependable, hardworking, and approachable. I'm someone kasi na who can communicate well and cooperates easily and is always willing to help and open to feedback to keep improving our team. Madalas, hindi natin nakikita ang totoong muka sa likod ng boses na tumutulong sa atin. Pero hindi natin alam na kahit pala papaano ay may mga bagay rin silang natututunan mula sa atin. Sa tagal niyo po naging virtual assistant, ano po sa tingin niyo yung naging aral na itinuro sa inyong mag-asawa? Sa tagal namin mag-asawa sa VA industry, natutunan namin na sobrang importante ng patience and pagiging flexible. Kasi kahit na work from home kami and may mga challenges na tulad ng time differences, deadlines, tsaka iba pang mga demands ng clients. Kailangan talaga maging adaptable ka at laging ready mag-adjust para ma-meet mo yung expectations nila. And at the same time, hindi rin kami nakakalimutan na bigyan ng space yung work-life balance para hindi ma-burnout. And of course, malaking tulong din yung support namin sa isa't isang mag-asawa para mas ma-handle namin yung stress sa trabaho. Where do you see yourself in 5 to 10 years from now? Nakikita niyo po ba sarili niyo as a virtual assistant? Or may mas malaking pangarap pa po kayo beyond of what you have now? Well, sa next 5 to 10 years, baka retired na ako and have my own business. Ang gusto kasi namin mangyari is magkaroon ng sariling business na sustainable kung saan makakapag-focus kami sa bagay na we are passionate about. Sa likod ng bawat shift, may personal na paglalakbay. May mga natututunan. May mga pangarap. If you could tell people outside of the VA industry one thing about your job, what would it be at bakit po? Well, it would be that being a virtual assistant is more than just doing tasks online. It's about being organized, being reliable, and great communicator para matulungan ng clients na ma-achieve ang goals nila. Minsan hindi nakikita ng ibang tao yung impact mo sa trabaho namin, yung impact namin sa trabaho. Kasi you really make sure na smooth ang operations ng business nila kahit hindi sila physically or not physically present. Kaya mahalaga na marunong ka talaga mag-manage ng time and makipag-communicate na maayos at maging proactive sa work. Ano man po ang mensahe niyo sa mga kabataan na work sa tech world na gusto rin pong sumubok sa pagiging virtual assistant? Well, I would say go for it. Hindi mo kailangan ng sobrang mahal na setup. Kailangan mo lang ng grit, discipline, at sipag at kailangan mo ma-provide yung minimum requirement na computer specs and internet speed. I remember the first time I started, yung initial interview ko, naki-computer ako sa kamag-anak kasi wala pa akong setup nun. And luckily, I got accepted and then doon ko lang naisipang
bumili ng sariling computer, which is dapat hindi ganon. But yeah, that happened. And hindi madali at first, I would say, pero very rewarding siya. And the best part is continuous in learning, hindi lang sa tools, kundi pati sa time management. And also, communication at professionalism as well. So kung tech savvy ka na, gamitin mo yun as your edge. Keep learning, be consistent, and don't be afraid to start small. Malayo yung mararating. Sa mundong puno ng teknolohiya, sa likod ng bawat tawag, may mga kwentong hindi natin agad naririnig. Mga kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Muli, siya si Ginang K. Columna, isang anak, asawa at bayani ng bagong henerasyon sa likod ng screen. Sa bawat ngiti at pagbati, serbisyong totoo ay ipapadala. Sa puso't gawa't may malasakit. Sa bawat customer, respeto ay hinayin. Kung lahat ay may ganitong bali, buuandal ang negosyo, lalawak ang tagumpay dahil sa puso ng serbisyo, sama-sama tayo nag-iwan. The three best things from the interview that we can cultivate in our lives are giving importance to our work, demonstrating strong dedication, and having unwavering support and appreciation to people who work in customer service field. Customer service representatives are not just employees who get paid. They play a crucial role in shaping how consumers perceive a company or organization, often serving as the first and most frequent point of contact. They have a direct influence on customer satisfaction, loyalty, and the company's overall reputation. These individuals handle a wide range of responsibilities, from resolving complaints and answering inquiries to offering guidance and upholding the brand's image. For this reason, it's essential to value and support them, just as they wholeheartedly value and support the organization. One must always keep in mind that a culture that respects and invests in service-oriented roles is one that truly understands the foundational importance of human interaction in driving business growth. Question number. Tinuro nito sa inyong mag-asawa na lalagyan